O ngayon dito makikita natin ang fisherman na nanghuli ng isda gamit pala ng isang pisi. At yung pisi tinalian ng nylon. Akala ko yung pisi may lagyan ng taga. Yung nylon pala, yung pisi pala, yun ang parang main rope na pupunta sa ilalim at mayroong pabigat na sinasabing para lumundag yung taga, yung pasol yan sa sa Bisaya. Pagkatapos maraming nilagyan nila ng yung PC, nilagyan ng nylon na may taga, mga 2 metro o 3 metros ang distansya. At ang nylon naman ay 1 meter. 1 meter lang mula sa PC, no? Tinali nila yon. Sa dulo ng nylon mayroong taga. Nilagyan ng pain. Yun ang tawag na subid para sa laot, no, paghuli ng isda. Ayon. So sa paraang yan, sana matutunan ng mga tao na malapit sa dagat yung nais na mangisda. So ang problema kasi yung ibang mga tao wala silang magamit na pambot na patungo sa laot. Yung sana yan ang pang pain nila, yung isda na medyo maliit. Ni-slice nila para sa pain. Ang sana may gobernong tumulong sa bawat rural areas, lalo na sa mga barangays, na tumulong sa mga fisherman na magkaroon ng pambot. Kasi yung pambot at saka yung pangbili ng PC. Kasi maraming gusto sanang managat, mangingisda, kaya lang walang silang gamit. So ang dapat sana ng gobyerno, magpautang sila sa mga tao, lalo na sa mga barangay areas na malapit sa dagat, upang sila ay mangisda. Ang vlog na ito ay makatulong kung paano ang pagpangisda gamit ng isang lubid, PC na yan, at nylon. So sana ang gobyerno magpautang ng pera sa sa mga mamamayan na nais mangisda gaya nito upang umunlad din ang ating economy sa pamagitan ng ganito. Dapat ang gobyerno may pautang. Kahit kunti-kunting pagbayad, kaya-kaya naman nilang bayaran yung pambot. Kahit kunting pagbayad, buwan-buwan. Kasi may kita naman sila sa kanilang pangingisda. Yan lang dapat sana. Yan ang paraan. PC pala. Sa ganyang paraan, makatulong yan sa mga pamilya na may anak na nag-ieskwela. At ganon. Makatulong. So marami ng pamilyang hindi na masyadong mahirapan sa buhay. Sa ngayong panahon, mas makatulong pa yung mga ibang vlogger nag-charity kaysa tinatapon na nila yung yung pataw, yung tinatawag na pataw, pang palutang. Yan ang palatandaan na nandyan ang PC ninyo sa pinakadulo. Ayan, mga kaibigan, ang bidyong ito makatulong yan sa mga tumingin na mga taong mamamayan na nais magpalaot, mangingisda.
upang sila ay magkaroon din ng ganyang klaseng pamumuhay, pagpangisda. Maya-maya, yung PC na yan na may taga, may nylon, may pain, makahuli na yan ng malalaking mga isda. Makahuli na yan. So, sa isang araw, kung mayroong pupunta sa laot, may gasolina, ang gasolina lang ang ang puhunan yan eh. So mga 5 litro siguro, tag 60 litro, aabot na 300 pesos. O example, mga 10 litro, 600 pesos ang puhunan sa gasolina. At saka, kung sa isang araw makabinta kayo sa mga kuha ninyong isda, aabot ng mga 6,000. O kung sakali 6,000 o 8,000. Kasi malalaking isda ang mahuli eh. Yung mga isda na yan, kadalasan mabili mo ang presyo niyan sa market 350 per kilo. Kung bababa siya ay 300 o 280. So kung ibenta mo yan sa sa broker, yung mga bumibili na wholesale, para sila na ang mag-retail, 1 kilo pwede na yung mabenta ng 250, no? Or sa 250, ibaligyan ng 300, so may 50 per kilo yung So kahit mga 220, no? 220 per kilo, wholesale na yan. So sa ganyang paraan, magkaroon masyado ng ayan, no? Nakakuha na silang malaking isda. So ang sa laki niyan, hindi siguro aabot yan 3 kilo. O yan, 3 kilo yan. So kung 220, so 600 plus 660 na ang mahal, ang mabenta. Yun. So maraming paraan upang mabuhay. Kaya lang ang ating gobyerno walang tulong, walang supply. Sarili lang ang iniisip. Dapat sana magpautang ang gobyerno natin sa mga mga fisherman. Ang ipautang nila yung konting cash at saka yung pambot, para makasimula sila sa punta ng laot. Yung inuutang nilang pera, bayaran ng mga 3 taon o 4 na taon o ilang yon, o 5 taon. Hindi na lang iisipin na at least na makabayad sila ng paunti-unti at gumaganda naman ang takbo ng kita ng kanilang pamilya. Kasi sa isang pambot, mayroon silang mga 5 tao na mga kasama. Sigurado niyan isang may-ari, yung mga iba mga sumama lamang. So yung kita na nila, hahatiin nila kung anong hatian. So bawat pamilya mabubuhay at saganang buhay, hindi masyadong mahirapan. Kasi sa mundong ito, binigay ng Diyos o Elohim ang dagat para ang mga tao ay mayroong karapatan sa mga isda. Ayan, may huli na naman. Mga 2 kilo yata. Kumikita talaga. Araw-araw o sa isang buwan, mga 15 days silang makapunta sa laot. Maraming isda sa dagat.
Hindi lang yung iba lang mga tao, hindi lang pangisda ng gaya niyan dahil walang puhunan pambili ng pambot. Oh. Ayan, may nahuli na silang ilan, malalaki pa na nga. So yung mga pain nila maliit, so napalitan ng malaki. O yung pain nila mga siguro 2 inches lang yung laki, o nakakuha sila ng malaki. Ibig sabihin na ang dagat ay ginawa ng ating dakilang Ama upang may mga isda na mabubuhay rito para sa mga tao. Ang mga tao ay binigyan ng karapatan upang mamahala sa mga isda, upang ang mga tao may karapatang humuli sa mga isda. Ganun, may huli. So, sa isang araw, tiyak na kumikita talaga yung mga fisherman. Ganun. Kaya lang dito sa ating bansa, parang walang ayuda ng gobyerno. Okay, mayroon man, limitado. Limitado na ano sila. Kung 50% o 25% na mga nasa karagatan na mayroong ganyang klaseng paghuli ng isda, tiyak na hindi mahirapan. Maraming salamat sa inyong pag-view sa aking video. Hanggang sa muli po. Bye-bye.